Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Ate Gina Lynn Alarcon M. Tsaka si Nanay Lilia de la Cruz na lagi po natin kasama dito sa ating Daily Devotion. Good morning po sa inyo. Now, tuloy po natin yung ating series patungkol po sa experiencing God's peace. Alam niyo po yung kapayapaan po ng Diyos, hindi po yan nakadepende sa sitwasyon natin. Kaya kahit magulo sitwasyon natin, ang dami nating problema, ang daming panganib na ating sinusuong, pwede pa rin nating maranasan yung kapayapaan. Kasi yung kapayapaan po na galing sa Diyos, nakadepende yun kung sino ang Diyos, kung gaano siya kamakapangyarihan, nakadepende yun sa kanyang sovereignty o sa kanyang, the God who is in control. Kaya kahit ano po yung sitwasyon natin, it doesn't matter eh. Ang mahalaga po yung presensya ng Diyos sa atin. Experiencing God's peace. Na yung pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 26 verse 3. Sabi po rito, you keep him in perfect peace. Meron palang perfect peace, no? Yung Diyos yung nagbibigay sa atin noon. Perfect peace. Whose mind is stayed on you because he trusts in you. Sa Tagalog po, Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan. Ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Now, bigyan ko lang po kayo ng kaunting background patungkol po sa Isaiah chapter 26. Most likely po kasi ang background nito patungkol po ito may kinalaman po ito sa Assyria. No? Yung either Assyria lang naman yun or Babylon eh. Pero most likely yung Isaiah 26 patungkol pa to sa Assyria. Now, para mas mabilis unawaan, no? Etong si Isaiah po, nagpropropesiya siya, kumbaga yung ministeryo niya sa Judah. Yung Israel po kasi merong Northern Kingdom and Southern Kingdom. Now, yung Assyria po, winasak niya na yung Northern Kingdom. So, isipin nyo, no? Northern Kingdom, Kingdom of Israel, yung 10 tribes, naalala niyo yung 10 tribes, nawala na yun eh. Ang sumakop doon, ang dumurog sa Northern Kingdom yung Assyria. So, parang ganito po yung laban. Parang China versus Taiwan. Parang ganon. Superpower yung Assyria during that time. So, maglakbay po muna tayo para mas ma-enjoy natin yung ating pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. So, from the Philippines, let's go to Middle East. Yan. So, yung Assyria po, punta nga tayo dito sa Mosul, Iraq. So, nandito yung Nineveh. Ito yung capital ng Assyria. Nineveh. Nakita niyo po yan. Nineveh City Wall. Ayan, Nineveh. Hanggang ngayon, Nineveh pa rin yung tawag doon sa mga special important location. No? Sennacherib. Mamaya tatalakayin natin si Sennacherib. Yan yung one of the kings of Assyria. Si Sennacherib, binanggit po yan sa Isaiah. Actually, Isaiah 36-37. Ang haba ng istorya patungkol yun kay Hezekiah at kay Sennacherib. Tatalakayin po natin yan mamaya. So, ito pong Nineveh or yung Assyria, superpower po yung bansa na yan long time ago. Hanggang sa, ito po kung nakikita niyo yung mapa natin, no? Hanggang sa sinakop niya na yung northern part of Israel. Pababa na siya sa Judah. Now, dito sa Isaiah chapter 26, marahil ito yung yung sitwasyon eh. They were threatened by Assyria. Na ito yung impending, ito yung panganib na kinakaharap nila. Nasasakupin sila, dudurugin sila ng Assyria. Now, kung mapapansin nyo po, isipin nyo superpower like China ang kalaban Taiwan. Parang ganun eh, no? Superpower nation, Assyria ang kalaban Judah. Now, dito sa Isaiah 26, ito po ay Song of Salvation. Awit ito parang salmo, no? Na sinasabi nila na yung Diyos ang makapangyarihan sa lahat, no? Yung Diyos ang magliligtas sa atin. Now, dito po sa Isaiah 26:3, sabi dito, you keep him in perfect peace. Bagamat merong ganitong panganib, merong ganitong pinapaligiran tayo ng kalaban, no? Kumbaga kayang-kaya tayong durugin, meron pa rin tayong perfect peace. Bakit? Kapag yung isipan natin ay nakatuon sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya. Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayong laging iniisip
Imbis na isipin mo yung kalaban mo, yung trahedyang pwedeng mangyari sa buhay mo, yung mga panganib, yung mga problema, ituon mo yung isip mo dun sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At magkakaroon ka ng kapayapaan. Magtiwala tayo sa Diyos na siyang may kontrol ng lahat ng bagay at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, we can have peace in God even if we stand in opposition to the world. Pwede tayong magkaroon ng kapayapaan sa Diyos kahit na ang kalaban natin buong mundo. So parang ganyan yung sitwasyon nila, no? Kingdom of Judah, napakaliit na kingdom, laban sa Assyria. Pero meron ka pa rin kapayapaan. Pwede ka pa rin magkaroon ng kapayapaan. Even if you're against all odds, against the world, as long as you are in God. As long as you put your trust in God. Bakit? God is always the majority. Alam niyo po, napakaganda ng istorya ng again, si Sennacherib, no? Si Sennacherib, sa Isaiah 36 na to, no? Pumunta siya dun sa Kingdom of Judah. Sasakupin niya yung Kingdom of Judah. Nagpadala siya ng mga emissaries, pinuntahan si King Hezekiah at sabi niya, kung hindi ka susuko, hindi ka surrender, dudurugin namin kayo, wala kayong kalaban-laban sa amin. Now, itong si Hezekiah, nag-consult kay Prophet Isaiah. Ano gagawin natin? Prophet Isaiah. Sabi ni Prophet Isaiah, huwag kang mag-alala, King Hezekiah, protektahan ka ng Diyos, magtiwala ka lang sa Kanya. At si King Hezekiah nagtiwala sa Diyos against all odds, against big superpower enemy. Nagtiwala siya sa Diyos. At doon po, pinatunayan ng Diyos na siya yung majority. Alam niyo po ano yung nangyari? Nagsugo ang Diyos ng isang anghel. One single angel. Tinalo niya in just one night. Inubos ng anghel na yon yung 185,000 Assyrian soldiers. At ito si Sennacherib, nakita niya namatay yung lahat ng kanyang sundalo, hindi niya maipaliwanag, siguro isang anghel lang, no, pinatay yung lahat ng sundalo niya overnight. Wala siyang nagawa, umuwi siya sa Assyria, sa kanyang palasyo, at doon pinatay pa siya ng sarili niyang mga anak. No, he was assassinated by his own sons. Ganun po kumilos ang Diyos. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, He's always the majority. We can have peace in God even if we stand in opposition to the world. Number 2 po, we can have peace by focusing our minds on God. Imbis na nalilito tayo, nag-focus tayo sa problema, nag-focus tayo sa mga pagsubok sa buhay, ang dami natin pinagtutuunan ng pansin, why not ituon natin ang pansin natin sa Diyos? After all, yun naman ang gusto ng Diyos kung saan siya nalulugod. Kasi hindi naman nag-glorify ang Diyos kung ituon mo yung sariling problema na nga, problemahin mo pa. Ituon mo yung isipan mo sa Diyos at hayaan mo yung Diyos kumilos sa iyong buhay. Dapat lahat ng ginagawa natin nauuwi sa pagpupuri, pagtatanghal ng kailangan maitanghal yung pangalan ng Diyos. Kaya po dapat nakatuon talaga yung isipan natin sa Diyos. And when we focus our minds on God, we can experience peace. Pangatlo po, we can experience peace by putting our trust in God. Mararanasan lang po natin yung kapayapaan. Hindi lang po kapayapaan ng isip, kundi kapayapaan ng puso. Mararanasan natin yung kapayapaan na nagbumula sa Diyos when we put our trust in God. Kung paano pong si Hezekiah nagtiwala sa ating Diyos laban kay Sennacherib na very powerful person, very powerful king, tayo rin po, no? We can experience that kind of peace, the victory of God, when we put our trust in Him. Kaya po, hindi ko po alam yung mga sitwasyon natin, mga kapatid, no? Kaya I hope itong series natin ito nakakatulong talaga sa atin. Napakaganda ng series natin, Experiencing God's Peace. Paano natin mararanasan yung kapayapaan ng Diyos? Magtiwala tayo sa Kanya. Yung pagtitiwala na buong buo, hindi 90%. Sabi na, inisip na iba, okay, magtitiwala ako sa Lord, 90%, no? Mataas yung 90% pero it's not enough. Ang pagtitiwala sa Diyos dapat buong buo. Lord, lahat ng isosurrender ko sa iyo na mga alalahanin, wala akong 10% na babawiin, no? 100% Lord, isosurrender ko sa inyo. Ang maiiwan lang sa akin, yung inyong kapayapaan. So let's put our trust in God. We can experience peace by putting our trust in God. Now, ilan po sa mga application mula po sa talatang ito? Number 1 po,
always remind ourselves that God is the majority. Lagi po nating ipaalala sa isip natin na yung Diyos, He is the majority. Kung kakampi ka na lang, kakampi ka na lang. Kung isipin mo, no, kaharap mo si Sennacherib, ang dami nandun sa labas ng yung Jerusalem, susuko ka na lang eh. Mga kapatid, wag po tayong sumuko sa mga hamon ng buhay. Kailangan maitanyag natin yung pangalan ng Diyos. Kailangan maitanghal natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan po ng sa pamamagitan po ng pagpanig sa Kanya. Sa Lord tayo kumakapit kasi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Let's always remind ourselves that God is the majority. Hindi si Sennacherib, hindi yung 185,000 soldiers yung majority. Just imagine this, isang anghel lang yung pinadala ng Diyos. Oh. In just one snap of His fingers, talagang naubos yung kalaban ni Hezekiah. God is always the majority. Number 2 po, let's fix our minds on God's power and wisdom. Ang isipan po natin malikot, mapaglaro. Yung kung saan napupunta, lalo na may mga problema tayo. May mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Pero tandaan po natin, isa lang yung gusto ng Diyos na gawin natin sa ating mga isipan. Ituon natin yung ating isipan sa Diyos. Kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos at kung gaano katalino ang Diyos. Ako po, nagkakaroon ako ng kapayapaan. The fact na minimeditate ko, just by knowing that God is all-wise, just by knowing that God knows all things, and He knows what He does. Alam ng Diyos yung Kanyang ginagawa at siyang matalino sa lahat. That in itself, yung katotohanan lang na yon, nagkakaroon ako ng kapayapaan. Lord, ano man mangyari sa buhay ko, nangyayari yan. Kasi you are all wise. Kailangan lang nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam ng Diyos yung Kanyang ginagawa. At the same time, He is all powerful. Kapag may ginustuan Diyos, kaya niya mapangyari. So, very comforting po yun. Magkakaroon ka talaga ng kapayapaan pag tinuon mo yung iyong isipan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa Diyos na siyang nakakaalam kung anong pinakamainam para sa atin bilang Kanyang mga anak. So, let's fix our minds on God's power and wisdom. Number 3 po, trust God and He will grant us perfect peace. Napakaganda ng mga talatang ito. You keep Him in perfect peace. Meron palang perpektong kapayapaan. Doon tayo iingatan ng Diyos sa perpektong kapayapaan. Kung ang ating isipan ay nananatili sa Diyos dahil tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, pagtiwalaan po natin ng Diyos at hingin natin sa Kanya, and I'm sure ibibigay talaga ng Diyos sa atin yung perfect peace. Paano natin matatanggap yung 100% peace from the Lord? Ibigay natin sa Kanya yung 100% na pagtitiwala. At lahat ng alalahanin natin, ibigay natin sa Kanya 100%. Ang kapalit nun, 100% din. Nakapayapaan mula sa Diyos. So let's trust God and He will grant us perfect peace. So ilan lamang po ito, no? Sa mga application natin. Of course, pag binasa natin ay Isaiah, napakarami. Napakarami nating matututunan sa mga talatang ito. Now, para po sa ating discussion, why is it important to fix our minds on God during difficult times? Bakit nga ba napaka-importante na ituon natin yung isipan natin? Yung isipan kasi battleground yan eh. Talagang yung anxiety nandyan, yung pag-aalala nandyan, yung kalituhan nandyan, yung confusion nandyan. Kaya napakahalaga na, Lord, tulungan niyo po ako na ituon ko yung isipan ko sa inyo. So sa ating po mga discussion group, sagutin po natin, no, bakit importante yon? Yung focus, nakafocus ka. Again, nakafocus tayo sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Bakit importante yon? Especially during difficult times. So, patuloy nating talakayin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Sovereign God, You have destroyed 185,000 Assyrian soldiers in order to save Judah by just sending one angel. Lord, ginawa mo yun in the past. I believe that even now,
In just a snap of your fingers, you can turn my situation upside down. You can turn things around. In just one snap, you can do it, Lord. Nothing is impossible for you. You are both powerful and wise. I put my trust in you. Please give me your perfect peace. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin ngayong umaga dito sa ating devotion, si Ma'am Binya, Sister Binya B. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion. God bless you po.